Sa iba pong issue, yung kaugnay po dun sa direktiba ninyo na paramihan ng mahuhuling mga drug suspect. Una, hindi po ba ito naglalagay ng pressure sa mga pulis na manghuli para lang may maipakitang numero? Ano po ba ang magiging basehan nito? Paano kung walang sapat na ebidensya? May quota po ba sila o benchmark na kailangan sundin? O paano nyo susukatin yung tagumpay ng isang police force or team kung halimbawa paramihan ng mahuhuling drug suspect? Maraming salamat, Maris, sa tanong na yan at this will be a very, very good time to clarify that one. Okay, hindi lang yan para sa drugs, okay? Para yan sa lahat ng criminality. Because ako'y naniniwala, iisa naman ang paraan para mapatahimik natin ang ating mga pamayanan. Isa lang ang paraan para mawala ang criminality dyan, para maging ligtas at maging safe ang ating mga pamayanan. Iisang paraan, alisin ang kriminal sa ating community. Priority, alisin ang kriminal sa kalsada. So kung may mga snatcher, tambay, mga nanggugulo dyan, alisin natin ang mga kriminal na yan. At para maalis ang mga kriminal na yan, iisang paraan, hulihin natin. Hulihin natin, huwag natin pabayaan. Hulihin natin, dalhin natin sa husgado. Ang simula niyan, pagka-aresto mo niyan, dadalhin mo sa piskalya, kumbinsin mo ang piskal na mayroong probable cause para mag-form ng gumawa ng information ang piskal at i-transmit sa korte para sila ay mag-start na ang trial. At the end of the day, pag na-try na sila, pwede silang mapinahan. Yun ang proseso. Okay, ngayon, paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ng ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigilan tayo sa panghuhuli pag wala na tayong makitang kriminal. At kung wala ng kriminal, tapos na rin ang trabaho ng pulis yan. Okay? So, paramihan talaga yan. Ito ang ating gusto emphasize dyan. Huli, hindi patay. Okay? So kahit nagaano karami dyan, kahit umabuso ang pulis dyan, pag sa tingin nila, walang basihan ng huli ang pulis, tandaan natin. Human rights, basic human rights, ang right for counsel. Andyan ang ating PAW, si Attorney Persida Acosta. Libre ang mga abogado dyan sa lahat ng mga city centers, municipal centers, merong PAW. Kuha sila ng PAW, asuntuhin natin ang pulis kung sa tingin nila ay nagmamalabis ang mga pulis. Pwede silang pumunta sa ating IAS. Kahapon, sinabihan ko ang ating Inspector General ng IG, ang IG natin, ng Internal Affairs Service. Pwedeng magreklamo ang mga kababayan natin sa Ombudsman, sa pleb, sa mga mayor, or sa mga media na gaya nyo. Pwedeng dalhin ang kanilang mga reklamo, imbestigahan natin ang pulis, tingnan natin kung tama o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagrereklamo yung pamilya. Hindi ganon. Ang hinuli mismo, buhay yan. Pwedeng kumuha ng karapatan at pwede kumuha ng abogado dahil yan ay kanyang karapatan. Dahil pag inaresto ka, babasahan ka ng Miranda rights. You have the right to remain silent. You have the right for an attorney. And if you cannot afford an attorney may be accorded to you. For follow-up, sinabi niyo po na hindi lamang para sa drug war or to intensify the anti-drug campaign, but it is for the entire criminality. Pero yung laging nagiging issue kasi, yung pagtatanim halimbawa ng ebidensya, not necessarily for drugs, pwedeng yung baril or whatever. Paano natin maiiwasan yung ganito kung halimbawa magko-kompetisyon yung mga pulis at yun nga, baka ma-pressure sila? How do you maintain the integrity of the process para hindi we understand that there's IAS, merong mga legal processes na pwede silang puntahan, pero para hindi na sana humantong na magrereklamo pa sila, the integrity of the process itself should be maintained. How will you maintain this? Alam mo, Maris, we have to trust the process, no? Alam ko, mahirap na sabihin niya na we have to trust the process. Pero the choice is here. Pumunta ang ating kababayan, ang mga kababayan natin pupunta sa pulisyan, pupunta sa presinto, bakit? Humihingi ng redress. Sir, tulungan nyo kami kasi may mga adik doon sa aming, may mga adik na tambay doon sa aming daanan. Anong gusto yung sagot ng pulis? Punta ka sa barangay, bahala na sila doon. Or manghuli tayo. That's a choice. No. So, ang sinasabi ko rito is that magtatrabaho ang pulis dahil ako'y naniniwala talaga ang primary na trabaho ng pulis ay bigyan ng kalutasan ang mga hinaing na idinudulog sa kanila. At marami dyan sa hinaing na idinudulog sa pulis ay redress sa paglabag ng kanilang karapatang pantao. Sila ay sinuntok, sila ay sinaksak, sila ay hinold up, sila ay ninakawan, or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, daanan nila, maliit na eskinita, nakakatakot. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga pulis, arestuhin nyo ang mga kriminal na yan, natural lang na maging resulta nun, dadami ang mga mag-aresto. Ngayon, kung sa tingin naman natin,
gagawin ng mga pulis na dahil may kota. Walang kota ho. Walang kota. Ang sa atin dyan, ang measure dyan is yung reduction and elimination of the threat in our community. Yung pag-alis ng kriminal. Walang sinasabi niya na alisin natin ang hindi kriminal, gawin natin silang kriminal. Hindi ganon. Hindi po pwede yung sasabihin na palabanin natin ang mga yan. Hindi ganon. That's crazy, no? Ang sa atin dito, gawin nating payapa ang ating komunidad. At ito ay sa pamamaraan ng pag-alis ng mga kriminal. Eh yung hindi kriminal, ba't mo alisin? Ng ebidensya, paano nyo lang masisiguro na hindi mangyayari ito? Hindi ko nasisigurong, hindi ko may assure sa'yo na hindi nila gagawin, pero pag ginawa nila, i-dismiss ko sila sa serbisyo, ikukulong ko sila for incriminatory machinations. And mind you, nung sa CIDG ako, merong naimbestigahan kami yan hanggang ngayon nasa kulungan, isang lieutenant colonel at siyam na NCO. Dahil sila ay naimbestigahan, nireklamo na nagplant ng ebidensya at nag-orchestrate ng isang bypass na hindi naman totoo. So hanggang ngayon nasa kulungan. Yan ay even without the warrant of arrest and wala pang ay pulis sila eh. So essentially, I place them in the custodial center. Ang kanilang trabaho ay maglinis nung selda nila araw-araw. So they really cannot, unless they will resign, they cannot violate that order. Okay, so, Because ang custodial center ay part ng PNP camp at sila ay nirestrict ko doon. okay, susunod na magtatanong, Ms. Kath Valente, Manila Times. Yes, sir. Good morning, General Torres. Sir, the CHR Commission on Human Rights earlier raised concerns over your directive, Paramihan System Directive. They're saying that historically daw, such a framework has incentivized shortcuts and arbitrary practices that undermine human rights. How do you ensure po that na hindi magkakaroon ng abuse and hindi mauulit yung mga nangyari ng past administration during the drug war operations? Thank you. Ito po ha, ulitin ko, buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at we will not condone wanton killings or wanton murders. Ngayon, andyan ang CHR. Then we will liaise with them, we will talk to them at gawin natin silang partners na pag merong abuso ang pulis, we will very, very much welcome the investigation to be launched by the CHR. Open sila, so isa silang ahensya na pwedeng dumulog ang mga hinuli ng pulis o ang mga kamag-anak nila ng mga sinasabi nilang feeling nila ay inaresto sila ng pulis na walang basihan. So CHR will be asking the CHR and we will partner and will fully cooperate with the CHR kung ano man ang mga dokumentong kanilang kailangan para sa pag-imbestiga ng mga reklamo makakarating sa kanila regarding sa illegal arrest. Diyan, mukhang marami na natakot na mga drug addict bigla. Ayun po, that's the purpose. That's the purpose. Dalawa lang yan. Tumigil sila kung kailangan nila ng tulong. Ito sila, hindi naman lahat yan huli lang kaagad para ikulong sila. Baka pwede silang sumurrender din at dadalhin natin sila sa rehabilitation centers para matulungan sila. Kasi wala namang buhay dyan sa droga. Patay lang kaagad ang diretso. It's a slow death really that pwede na, tulungan talaga natin dapat ang ating mga kababayan na nangailangan ng rehabilitation services. Sa nakita naman natin sa mga survey na yan yung mga gusto ng taong bayan. Yes, Na mga mamayan dahil nga napakaraming addict na nagkakalat. Kaya ngayon, itong order ni General, tama lang yan para sa ating mga kababayan. Tutugunan natin yung kanilang takot laban sa addict. So, tandaan natin, isa pang gusto kong i-clarify. Yan kasing paghuli, yung warrantless arrest, may obligasyon ng pulis dyan. Isusulat niya yung sa kanyang affidavit of arrest, ang circumstansya niya, nakasulat yan. At pipirmahan niya yan, hindi magbabago na yan. Dadali niya ang piskal, tataas ang kanyang kamay, susumpaan niya yan. Pag napatunayan na ang kanyang sinabi dyan, isinulat yan ay mali. Kulong ang pulis dyan, perjury, dismissal from the service yan. May kulong pa yan kung drugs yan at yan ay incriminatory machinations. That is life in prison. Hindi yan sabi na ang pulis ay ganun-ganun na lang. Hindi. We'll make them accountable. We'll hold them accountable. Kasi nga, ang kapalit naman yan ay magiging metrics naman ng performance nila yan. Totoo yun, ang una nyo nakita, metrics ng performance yan. Pero ang risk naman ng pulis yan ay napakalaki rin. Sapagkat kung ikaw ay gagawa ng illegal na aresto, lalong-lalo na dito sa Metro Manila na kung saan nagkalat ang CCTV, nagkalat ang mga cellphones, at mapatunayan na nagplant ka ng droga, hindi ka lang dismissed from the service. Kulong ka pa ng habang buhay. So, please, ang ating mga kababayan, magtiwala po tayo sa proseso. Ito po ang nakasaad sa batas. Ito po ang susundin natin. Ito ang proteksyon ng ating human rights.